Hello guys, bago po tayo magsimula paki-subscribe, like and share po ang channel po natin kahit dito malaking tulong na rin po sa katulad kong small content creator. Salamat po. Kinaumagahan, paggising ko, kagaya ng inaasahan ay wala na si Uno. Balik na naman siya sa asawa niya. Nagbuga ako ng hangin nang makabangon. Paano ba kami nakarating sa ganito? Nasa iisang bubungan kaming tatlo. Kay Gwen siya sa araw at sa akin naman sa gabi. Ang gulo. Tumayo na ako at naligo. Pumili ako ng maganda at matingkad na damit na susuotin. Gusto kong maging maganda sa paningin ng anak kong si Alas. Gusto kong maging maaliwalas ang paligid para sa kanya. Nang makababa ako ay nandoon na sina inay at ang iba pa. Lumapit ako sa kanila para makita kung ano ang pinagtitipunan nila. Natigilan ako nang makita si Senyora Celestia, basang-basa at nanginginig ito. Nakaagapay sa kanya si Uno na nakatingin naman kay inay. Oh, bumalik ka? Bakit? Wala ka bang kaibigan o kakilala na nagpatuloy sa iyo kagabi? Akala ko ba, makapangyarihan ang pangalan mo, nang iinis na sabi si inay. Binalingan ni Uno ang ina nito. Miney. Natuon kay Senyora Celestia ang atensyon naming lahat. Hinihintay ang susunod nitong gagawin. Ihayaan niyo akong tumira dito. Pagkatapos mo akong bastusin kahapon. Wala ka bang sasabihin? Inarkuhan ko siya ng mga kilay. Titig na titig siya sa akin. Mataas pa rin ang pride, pero natahimik ako sa sunod na nangyari. Pipatawarin mo ako. Pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Seryoso ba ito? Umiiyak si Senyora Celestia. Umiwas ako ng mukha. Hindi ko kailangan ng sorry mo, lalo na iyang luha mo. Luhod. Mabilis itong tumingin sa akin. Taas, noon naman akong nag-iwas ng mukha. Unti-unti itong lumuhod sa harap namin. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha nito. Patawarin mo ako, isa. Hindi ko magawang maawa sa kanya. At kahit siguro 1,000 ulit siyang lumuhod at humingi ng tawad, hindi maghihilom ang sugat ng sakit na ibinigay niya sa amin ng mga anak ko. Okay, pero sa maid's quarter ka matutulog. Ano? May reklamo ka? Hindi ako katulong dito. Ako pa rin ang dating may-ari ng lahat ng ito. Dati. Hindi na ngayon. Kung may reklamo ka, bukas ang gate. Pwede ka nang lumayas. O baka gusto mong ipakalagkad ulit kita? Nang hindi na siya umimik, iniwan ko silang lahat at umakyat sa kwarto ni Alas. Nagpaakyat na rin ako ng breakfast dito. Anak, sorry ha. Pero pwede mo bang ipangako sa akin na hindi ka lalabas ng kwarto mo? Nagtaka siya sa sinabi ko. Mama? Sandali akong natahimik. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na dahil kay Senyora Celestia. Siguradong idadamay ng taong iyon ang anak ko kapag nalaman nitong nandito si Alas sa mansion. Dahil delikado. Pumasok si inay sa loob ng kwarto at lumapit sa amin. It's dangerous. Lola. Nasa loob naman tayo ng bahay, di ba? Apo. Pero nandito si Celestia, ang ina ng daddy mo. Delikado siyang tao. Inay, pigil ko sa kanya. Ayaw kong malaman ni Alas ang buong sitwasyon. Tatanda ito at siguradong tatatak sa isip niya ang mga nangyari. Dapat lang na malaman ng apo ko para maintindihan niya kung sino ang dapat na iwasan. Pero, inay ti. Apo, wag na huwag kang magpapakita kay Celestia. Masama siya at pwede kanyang saktan. Yes, Lola. Naaawa akong tumingin kay Alas. Matalino ito kaya mabilis nitong maintindihan ang lahat, pero bata pa rin ang isip nito. Nalilito at natatakot din siya. Siya nga pala, anak, may patea party tayo mamaya. Tea party? Tumango sa akin si inay. Makikipagkilala ako sa mga tao dito, para naman lumawak ang connection natin sa lugar na ito. Sandali akong natigilan bago ngumiti. Talaga, inay? Iyon ang dahilan mo. Natawa naman siya. Naintindihan niya. Agad ang ibig kong sabihin. Lahat ng imbitado, mga kaibigan at kakilala ni Celestia. Gagawin ko ito para ipahiya siya at para ipaalam sa lahat na lugmok na siya sa kahirapan. Ayaw kong may tutulong sa babaeng iyon.
Tumayo na si inay para lumabas ng kwarto, pero huminto siya sa harap ng pinto at muli kaming nilingon ni Alas. Itago mong mabuti ang apo ko. Hindi siya dapat makita ni Celestia. Opo, inay. Hindi na tinag si inay sa kinatatayuan niya. Titig na titig pa rin siya sa mukha ko. Nagdesisyon akong sandaling lumabas ng kwarto at kausapin ito. May gusto po ba kayong sabihin? Kailan mo ipagtatapat kay Uno ang totoo? Ang totoo po. Ang tungkol kay Hart. Huminga ako ng malalim. Kapag hindi na delikado kay Senyora Celestia ang mga anak ko, inay. Anak, hindi ako boto sa kanya, pero karapatan ni Uno na malaman ang totoo. Ama siya ni Hart. Nakasuot ako ng party dress na may katingkaran ang kulay. Paglabas ng sarili kong kwarto, dumiretso ako sa silid ni Alas. Wow! Ang baby ko, bagong ligo. Mabilis ko siyang kinarga at pinaghahalikan sa pisngi. Mama, nakikiliti ako, natatawa niyang awat sa akin nang pugpugin ko siya ng mga halik. Nagugutom na ba ang baby ko? May dalang pagkain si Lala. Tinanguan ko si Lala na dalhin sa kama ni Alas ang breakfast. Ako mismo ang nagpakain kay Alas. Nang iwan ko siya ay abala na siyang nanonood ng cartoons. Lala, huwag na huwag mong iiwan si Alas ha? Huwag ka rin magpapapasok ng kahit na sino rito. Opo, senyorita. Nang makarating ako sa garden, naroon na ang mga bisita. Maraming lamesa sa paligid at mga balloons na ang kulay ay tinernuhan ang tela ng mesa. Nakahanda na rin ang maraming sweets sa bawat table. Umiti ako sa mga tao. May ilan sa mga ito na mapanuri ang tingin na ibinibigay sa akin, pero hindi ko sila pinansin. Alam ko naman na kilala ako ng karamihan sa mga taga rito bilang katulong noon ni Senyora Celestia, but it doesn't matter. Nagpatuloy lang ako sa pagngiti at sa pagbati sa kanila. Salamat sa pagpunta. Ito nga pala ang aking anak, si Bella, pakilala sa akin ni inay sa 2 taong pamilyar sa akin. Nakilala ko ang mga ito na sina Governor Reyes at ang kanyang asawa. Napakaganda ng anak mo, Giles Brown. Nako, salamat. Dinala ako ni inay sa gitna at mumiti sa mga bisita. I hope everyone is enjoying. Gusto ko lang kayong makilala kaya ko kayo inimbitahan. Nagpapasalamat ako sa pagdalo ninyong lahat. Bumaling si inay sa pintuan at tumango bilang hudyat. Maya-maya lang ay lumabas na ang mga katulong na may dalang mga pagkain at wine. Natigilan ako nang makitang nasa likuran ng mga ito si Senyora Celestia. May hitbit ding pagkain sa 2 kamay. Natahimik ang ilan sa mga bisita, nag-umpisang magbulungan ang mga ito. Hiyang-hiya naman si Senyora Celestia habang nakatingin sa mga dating kaibigan nito. Nalaman ko mula kay Uno na noong araw na pinalayas ko si Senyora Celestia, isa-isa itong kumatok sa bahay ng mga tinatawag nitong kaibigan, pero ni isa ay walang tumulong dito. Kaya napilitan itong matulong sa kalsada habang bumubuhos ang malakas na ulan. Masaya na ba kayo? Napahiya niyo na ako, galit nitong saad nang makalapit sa amin. Of course, not, Celestia. Hindi kita pinapahiya. Gusto ko lang na magkaroon ka ng silbi sa mansion. Masama naman itong tumingin sa akin matapos ng sinabi ni inay. I just smiled at her. Maluha-luha itong bumalik sa loob ng mansion. Nagpaalam ako kay inay at sinundan si Senyora Celestia, pero natigilan ako nang makitang nakatingin ito sa tuktok ng hagdan. At halos bumagsak ang pangako nang makita kung sino ang naroon si Alas. Nilingon ako ni Senyora Celestia nang may makahulugang ngiti sa mga labi. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtitig niya. Nandito na pala ang anak mo. Sinabi niyo na sa kanya ang totoo. Wala kang pakialam. But he's my grandson. Masama bang? Magtanong. Mabuti pang bumalik ka na sa kusina. Kung saan ka nararapat. Tiningnan niya ako ng masama. Muli. Niyang sinulyapan si Alas bago bumalik. Sa kusina. Nagmamadali akong umakyat sa tuktok. Nang hagdan. Bakit lumabas ka, anak? Nasaan si Lala? Nagpaalam kanina, Mama. She's in E. Hurry, ihing-ihi na raw siya, I was curious about the party. Kaya bumaba ako. Bumuntong hininga ako sa mga narinig. Mabilis ko siyang kinarga at dinala pabalik sa kwarto niya. Anak, you promised me na hindi ka lalabas.
I'm sorry, Mama. Gusto ko lang naman masilip ang party sa labas, hindi pa kasi ako nakakakita ng party. Ngumiti ako sa mga narinig. Hayaan mo, baby ko, pagkatapos nito, magpapa-party tayo para sa iyo. For me? Talaga? Naman. Malaking party. Yay! Party. Kasama kayo ni Daddy, Mama? Aba, syempre. Pati ang kakambal mo, anak. Kasama na natin siya sa mga oras na iyon. Natigilan ako nang makitang may dalang maliit na maleta si Uno at nakapanglakad din ito. Uno, saan ka pupunta? Gabi na, ah? Mabilis ko siyang nilapitan. Hindi ko na sana sasabihin sa iyo. Tutal, babalik din ako agad bukas. Saan ka ba kasi pupunta? Sa Manila, may kailangan akong gawin. Ngayon na talaga? Pero gabi na. Babalik ako agad. Take care of our baby, okay? Naman. Hinalikan niya ako sa noo matapos haplusin ang pisngi ko. Tuluyan siyang lumabas ng mansion. Matagal akong naiwang nakatulala sa harap ng pinto. Ano naman kaya ang sadya niya sa Manila? Bakit parang importante? Sa pagkakaalam ko, 9:09 na ng gabi. Hindi ba pwedeng ipagpabukas? Kailangan talaga, ngayon na. Nang marinig ko ang papalayong sasakyan ni Uno, gusto kong buksan ang pinto at sundan siya. Nahihibang na siguro ako pero parang ayaw ko nang mawalay sa kanya. Natigilan lang ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang boses ni Alas. Anak! Mabilis akong tumakbo papunta sa taas at tinungo ang kanyang kwarto. Let go of me. As don't want to go with you. Huwag kang maingay, sabi. You're a bad person, Grandma. As don't like you. Sabing tumahimik ka. Senyora Celestia, sumigaw ako nang makitang umangat ang kamay nito sa ere. Muntikan na niyang saktan ang anak ko. Lumayo ka kay Alas. Malakas ko siyang itinulak nang malapitan ko sila. Alalang-alala ako sa anak ko kaya nawala na ako sa sarili. Anak, are you okay? Mama! Umiiyak na yumakap ito sa akin. Baby, nandito na ako. Hindi ka na niya masasaktan. Inilayo ko siya mula kay Senyora Celestia bago ito hinarap. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? O bakit? Apo ko naman iyang batang iyan, ah. Bawal ko ba siyang kausapin? Hindi mo siya kinakausap, pinipilit mo siyang sumama sa iyo. Nababaliw ka na naman. Kinakausap ko lang ang apo ko. Hindi iyon ang nakita ko. At muntik mo pang saktan ang anak ko. Pagkatapos ka namin tanggapin at patirahin dito. Humalakhak ito na parang baliw. Aminin na natin, isa. Kahit ano pang mangyari, ako pa rin ang tunay na may-ari ng buong hasyenda. Kayong makakapal ang mukha ng mga patay, gutom, niloko niyo ako kaya nakuha niyo ang hasyenda ko. Biglang dumating si inay sa gitna ng diskusyon namin. Ikaw ang umutang ng milyon-milyon para magsugal. Kung hindi ka sana likas na sugarol, hindi mawawala sa iyo ang lahat. Natigilan si Senyora Celestia nang galit itong lapitan ni inay. Tikom agad ang bibig nito. Anong ginawa mo sa apo ko? O wala. Overacting lang talaga iyang anak mo. Bakit umiiyak ang bata? Aba, malay ko. Napakasensitibo masyado ng abnoy na iyan. Kinakausap ko lang naman. Tuluvan akong nawala sa sarili nang marinig ang salitang ginamit nito. Mabilis ko siyang nilapitan at mahigpit na hinawakan sa braso. Anong sinabi mo? Abnoy. Abnoy. Binawi niya ang kamay niya. Mana siya sa iyo na abnormal. Bigla ko itong sinampal dahil sa galit. Gulat ang mababanaag sa mukha niya nang tumingin sa akin. O walang hiya ka. Bigla ko siyang sinabunutan sa buhok at buong lakas na hinila palabas ng kwarto. Halika rito. Abnormal, ha? Gusto mo talagang makita kung paano ako mabaliw. Mapapalampas ko pa ang mga iinsulto niya sa akin, pero itong pagsalitaan niya ng masama ang anak ko. Hindi ko mapapayagan. Bitiwan mo ako. Hayop ka. Ang buhok ko. Nang makalabas kami ng kwarto ay siyang labas din ni Gwen sa silid nito. Nakapantulog pa ito at halatang kagigising lang. Gabing-gabi na. What this commotion all about, oh and my God? Mama, anong ginagawa mo sa kanya?
Sandali akong huminto at tinitigan siya ng masama. Huwag kang makikialam dito kung ayaw mong madamay. Bitiwan mo ako. Hayop kang motsatsaka. Papatayin kita. Halos kalagkarin ko na si Senyora Celestia pababa ng hagdan. Pinagkakalmot niya ang mga kamay ko at pinagsisipa ako, pero hindi ko pinansin ang hapdi at sakit na dulot ng gawa niya. Lalo kong hinigpitan ang pagsabunot sa kanyang buhok. Nagsilabasan ang mga katulong mula sa kanilang mga quarters. Kahit si Nathan at ang mga tao nito ay naalerto at patakbong lumapit sa amin. Huwag kayong makikialam. Hayaan niyo sila, malakas na utos ni inay mula sa tuktok ng hagdan. Mula sa mansion ay kinalagkad ko si Senyora Celestia, patungo sa malayong basement sa likuran ng bahay kung saan niya ako ikinulong noon. Panay banta at mura siya sa akin pero hindi ako natinag. Pagdating namin sa basement, buong lakas ko siyang itinulak sa loob saka ko ito kinandado mula sa labas. Buksan mo ito. Walang hiya ka, isa. Wala kang karapatan gawin ito. Ipakukulong kita. Hayop ka. Hayop. Tan. Siguraduhin niyong hindi makakalabas ang taong ito dito. Mabilis na lumapit sa akin si Tan. Opo, senyorita. Pagod akong naglakad palayo sa basement, pero muli ko itong nilingon nang marinig ang mga pagmumura at pagbabanta ni Senyora Celestia. Pagbabayaran mo ito ng malaki, isa. Isinusumpa ko. Magbabayad ka at ang anak mo. 2 araw hindi umuwi si Uno. 2 araw rin nakakulong sa basement si Senyora Celestia. Sinisiguro kong tubig lang ang nakukuha niya at hindi nabibigyan ng pagkain. Maranasan man lang niya ang mga dinanas ko noong ginugutom niya ako habang nakakulong. Humigop ako ng kape habang nagpapabilad ng araw sa balkonahe. Miss ko na si Uno. Wala akong makausap kaya mas lalo ko siyang naiisip. Umalis si inay kasama si Alice, namili ang mga ito sa bayan at nagbonding. Inilabas ni inay ang anak ko dahil naaawa na raw siya rito, hindi man lang makalabas ng bahay sa takot namin na idamay ito ni Senyora Celestia. Senyorita! Natigilan ako sa malalim na pag-iisip ng sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ko. Boses iyon ni Tan. Ano na naman kaya ang nangyari? Mabilis kong nilapitan ang pinto at binuksan ito. May problema ba? Kulang na lang, gibain mo itong pinto ng kwarto. Senyorita, sumama ka sa akin sa basement. May nangyari kay Celestia. Dagli akong natigilan sa narinig. Unang pumasok sa isip ko si Uno. Mabilis akong sumama kay Tan papunta sa basement. Ewan ko ba? Kahit malaki ang galit ko kay Senyora Celestia, kinabahan ako nang maisip na baka namatay na ito sa gutom. Pagdating namin doon, sumilip ako sa maliit na butas sa tabi ng pinto. Nakabulagta sa lupa si Senyora Celestia. Narinig na lang ng tao ko kanina ang malakas na pagbagsak ng katawan niya sa lupa. Hindi namin mabuksan ang pinto nang walang pahintulot mo. Mariin kong kinuyom ang mga kamay ko. May isang parte sa isip ko na gustong sabihin na buksan ang basement at dalhin ito sa hospital dahil iyon ang tamang gawin. Pero sa huli, nangibabaw ang matinding galit ko sa kanya. Nagdadrama lang iyan. Hayaan nyo. Are you insane? Biglang dumating si Gwen dala ang plato ng mga pagkain sa kamay. 2 araw nang walang kain si Mama. Hindi siya nagdadrama. Nilagpasan ako nito. Mabilis niyang nilapitan ang pinto at akma iyon bubuksan, pero napigilan siya ni Tan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kalmado ko siyang nilapitan. Ilalabas ko na si Mama at pakakainin. Sininyasan ko si Tan. Nakuha naman nito agad ang ibig kong sabihin. Mabilis nilang inilayo si Gwen mula sa basement. What are you doing, you idiots? Bitiwan niyo ako. Hanggat hindi ko sinasabi, hindi lalabas dito si Senyora Celestia. Tinalikuran ko na siya. Hindi ko alam na si Gwen pala ang tipo ng tao na karing. Pero sa bagay, pareho sila ng ugali ni Senyora. Sino pa ba ang magtutulungan kundi sila lang? Tumabi kayo kung ayaw niyong tumawag ako ng mga pulis. Rinig kong nagpatuloy ito sa pagpupumilit na makapasok. Nang hindi siya magtagumpay, ako naman ang pinagbuntunan niya ng kabaliwan niya. Hey! Don't you know that what you're doing is a crime? Hindi mo siguro alam dahil wala ka naman pinag-aralan, pero pwedeng-pwede ka namin ipakulong sa ginagawa mong ito. Let's just wait until Uno gets back.
Pakiramdam ko, umakyat ang dugo sa ulo ko. Ayaw ko sana siyang idamay rito dahil aminado akong mali ang ginagawa namin ni Uno. Pero talagang pinipilit ako ng babaeng ito. Oh, ano? Ikukulong mo rin ako. Let's see, matapang niyang pahayag nang makalapit ako sa kanya. Ang kapal naman ng pagmumukha mong gamitin sa akin ang batas. Baka akala mo, hindi ko alam na ikaw ang nag-utos kay Senyora Celestia na ikulong ako noon dito. Natigilan siya bigla. Namilog ang mga mata niya. Don't what you're talking about. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Did ano tell you that? Kung mayroon man dapat na makulong sa atin, ikaw iyon. Mula sa kanya ay nabaling sa platong dala niya ang paningin ko. Gusto mong pakainin si Senyora Celestia? Oh, heto. Kinuha ko ang plato na puno ng pagkain at minudmud ito sa mukha niya at pagkatapos ay sinampal siya ng malakas. That's for my children. And this is for me. Sinampal ko siya ulit sa kabilang. Pisngi. Sa pangalawang beses ay tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Muli ko siyang tinalikuran at bumalik na sa mansion. Hindi ko alam na sumunod pala siya sa akin. Sa sandaling makapasok ako ng pintuan ay bigla nitong hinila ang buhok ko. Saan ka pupunta, you freaking bitch? Napadaing ako nang maramdaman na halos mapunit na ang anit ko sa lakas ng pagsabunot ni Gwen. Gumanti ako sa kanya at nagsabunutan kami. She was way stronger than I am. Hindi ko inaasahan na marunong pala sa catfight si Gwen, kaya nagawa niya akong pagsasampalin at kalmutin sa mukha habang paghilalang sa buhok ang tanging naiganti ko. I've had enough of you, Isa. Malandi ka. Lagi mo na lang inaagaw sa akin si Uno. Ito ang dapat sa iyo. Bumagsak kami at nagpagulong, gulong sa tiles, habang nababahalang nakatingin ang mga katulong na lumabas para makita ang nangyayari. Nagawa akong ibabawa ni Gwen habang nakasabunot pa rin siya sa buhok ko. Biglang bumukas ang pintuan ng mansion. What the? Gwen. Isa. Hindi ko nagawang makita kung sino ang bagong dating, pero naramdaman ko na lang na inilayo nito sa ibabaw ko si Gwen. The hell? Get off her. Malakas nitong itinulak si Gwen sa sahig. Isa, are you okay? Tinulungan niya akong makatayo, saka ko lang napagtanto na si Uno ito. Shit, napamura siya nang makita ang mukha ko. Hindi ako nakaimik agad dahil pakiramdam ko, nahihilo ako sa ginawa namin ni Gwen. Maingat naman na hinawakan ni Uno ang mukha ko. Alam kong nagdudugo ngayon ang gilid ng labi ko. Kasing, tulis ng kuko ng tigre ang kuko ng letsing babae na ito. Mahapdi ang buo kong mukha ko, kaya paniguradong marami akong sugat. Huwag kang humarang. Dapat lang iyan sa babaeng iyan. Muntikan akong sugurin uli ni Gwen, pero mabilis itong hinarap ni Uno at sinampal ng malakas. Sa lakas noon ay napasinghap ako pati ang mga katulong na nanonood. I told you never to touch her. Mabilis na nangilid ang mga luha sa pisngi ni Gwen. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Uno. At mukhang natuluyan na itong nawala sa sarili dahil bigla na lang itong umiyak ng malakas habang umangawa. Damn you, Uno! Bakit mo ako sinampal? I'm still your wife. Ako ang dapat mong kampihan sa halip na babaeng iyan. Tumigil ka na. Asawa mo ako. Kasal tayo. Kasal. Mabilis na dinampot ni Uno ang briefcase nito sa sahig at may inilabas na envelope. Nakita ko ang nakasulat sa papel nang ilabas nito ang mga iyon. It's their divorce papers. Pirmahan mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Gwen sa nakita. And no. Ilayo mo iyan. Pilit namang pinahawak ni Uno ang ballpen kay Gwen at sa pilitan itong pinapapirma. Sign it, damn it. No. I won't. Never. Itinapon ni Gwen sa malayo ang ballpen at sumigaw, I hate you. I hate you so much. Pinagsasampal niya si Uno at pinagsusuntok sa dibdib. I never thought I would see her like this. Malayo sa Gwen na sopistikada at puno ng composure ang babaeng nakikita ko ngayon. Did everything for you. Kahit hindi mo hingin, binibigay ko. I was always there whenever you needed someone. Nagsisisi akong minahal kita. Nagsisisi ako. Damn you, Uno. Damn you. Pabagsak itong naupo sa sahig. Ganoon na lang ang pagkatigil ko ng
umpisa itong umiyak na parang bata na inagawa ng candy. Napapangiwi ako habang ginagamot at hinihipa ni Uno ang sugat ko. Ingat na ingat ito sa paglalagay ng ointment sa mukha ko na halos bawat lapat ng bulak ay siyang pag-ihip naman niya. I'm sorry, Isa. This is all my fault. Hindi naman ikaw ang kumalmot sa akin. Hindi kita dapat iniwan. I swallowed hard with those words. Nakokonsensya na naman tuloy ako sa pang-iiwan sa kanya noon. But you don't have to feel this way. As did it for Heart to keep her alive. Kahit ano, magagawa ko para sa anak ko. Napansin kong puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Hindi ko tuloy alam kung paano sasabihin ang dahilan kung bakit kami nagkasabunutan ni Gwen. You shouldn't be here. Puntahan mo si Senyora Celestia. Ibinaba ko ang kamay niya. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Ikinulong ko siya sa basement. Natigilan siya sa mga narinig. Hindi siya umimik pero alam kong nag-aalala siya kay Senyora Celestia. She's still his mother after all. Ano pa man ang mangyari, hindi niya matatalikuran ng tuluyan ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Go! Isa! Go! Alam kong iniiwasan niya lang na ipakitang nag-aalala siya dahil sa akin. Pero ayaw ko naman ipagkait sa kanya ang mag-alala at masaktan para sa kanyang ina. Bumuntong hininga siya at tumayo. I'll be back. Magdala ka na rin ng pagkain. 2 araw ko na siyang pinagdadamutan ng makakain. Taas ang noong nag-iwas ako ng mukha. Ayaw kong ipakita na nakokonsensya rin ako. Hindi ko dapat maramdaman ito dahil kulang pa ang mga paghihirap ni Senyora Celestia. Kailangan niyang magbayad sa lahat. Ilang minuto pa lang ang lumilipas mula nang lumabas si Uno. Hindi ako matahimik, so decided to follow him. Paglabas ko ng kwarto, natigilan ako nang mapansin na pababa ng hagdan si Gwen. May dala itong maleta. Tahimik akong sumunod at pinanood siya mula sa tuktok ng hagdan. Iniiwasan niyang gumawa ng ingay at parang ingat na hindi makita ng iba. Ano na naman kaya ang binabalak nito ngayon? Sa halip na sundan si Uno, nagdesisyon akong si Gwen na lang ang sundan. Lumabas siya ng mansion at nagpunta sa pinakamalapit na coffee shop. Buong oras ay tahimik lang akong nakasunod sa kanya. Mahigit kalahating oras na akong nakatayo sa lilim ng puno habang tinatanaw si Gwen. Nakaupo ito sa isang mesa sa labas ng coffee shop, halatang may hinihintay. Maya-maya, may dumating na puting kotse. Is that Dos? Dos Santillan? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Si Dos ang katagpo niya? Anong ginagawa ng lalaking iyan sa probinsya na ito? Hindi ako nagpahalata at mas lumapit pa ako sa kinaroroonan nila para marinig ang kanilang pag-uusap. Chismosa na kung chismosa, kailangan kong malaman ang pinaplano nila. Gwen, David did call me. Dos, itanan mo na ako. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. What? You have no business here, pero nandito ka kasi alam mong nandito ako, di ba? Sumunod ka sa akin dito dahil mahal mo ako. Gwen. Isama mo na ako. Ayaw ko na rito. Ilang segundong natahimik ang dalawa kaya sumilip ako. Nakita kong tahimik lang si Dos habang nakatingin sa mukha ni Gwen. Don't tell me, itatanan niya ang babaeng iyan. Magsisisi siya. Hindi niya alam kung gaano kapangit ang ugali ni Gwen. He smiled at her and nodded. If you really want to come with me, divorce your husband. 11. Ayoko. Aba. Napakagaga talaga nitong Gwen na ito. Gustong sumama sa ibang lalaki, pero ayaw pakawalan si Uno. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na sugurin si Gwen. Bumaba ang paningin ko sa mga kalmot sa braso ko. Umismid ako nang maalala kung gaano kagaling mangalmot ang babaeng iyon. Wag na lang pala, sabi ko na lang bago nakinig ulit sa kanilang usapan. Hindi mo ba ako mahal? Natigilan si Gwen sa tanong na iyon ni Dos. I love you. Pero bakit ayaw mong i-divorce si Uno? Do you still love him? Sandaling natahimik si Gwen. Dahil gusto kong maghirak sila ng kabit niya. Hinding-hindi ko siya pakakawalan kaya habang buhay magiging kabit ang isa na iyon. Kumuyom ang mga kamay ko sa narinig. That's her reason.
Dahil gusto niya akong manatiling kabit. If you won't divorce him, I'm sorry, Gwen. I can't take you with me. But Dos, divorce him. Napasabunot ng buhok si Gwen habang nakatingala pa rin ito kay Dos. Ako ba hindi mo mahal? Mahal kita, that's why I want you only for myself. Sa dinami-rami naman ng babae sa mundo, iyong may sayad pa ang gusto ng lalaking ito. Not to mention that she's married. Ibang klase rin itong Dos Santillan na ito. Ngumiti si Dos bago hinaplos ang pisngi ni Gwen. Divorce him, okay. I'll wait for you here, tomorrow. Matagal na natigilan si Gwen. Makalipas ang ilang sandali, tumango ito at nagdesisyon na bumalik sa mansion. You can't take her. Not without Señorita Isa's permission. Matalim ang mga mata nang tingnan ako ni Tan, ang head ng mga bodyguards ni na Isa. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Hindi na pwede. Tan, right? Tabi. You're not the boss of me. Wala kaming ibang susundin kundi si Señorita Isa at si Aurel Brown lang. Hinawakan ko siya sa kwelyo pero siyang dating naman ni Isa. Anong nangyayari dito? I let go of Tan's collar and walk closer to the door. Humarang si Isa sa harap namin ni Mama. Anong ginagawa niyan dito? Malalim ang paghinga ni Mama nang mag-angat ito ng tingin at sinimulang bulyawan si Isa. I've been in that goddamn basement for 2 days. Hindi pa ba sapat iyon? Bakit? Ako? 9 na buwan. Halos 9 na buwan mo akong ikinulong sa basement na yon. Naawa ka ba sa akin? Naging sapat ba yon para sa'yo? Hindi. Dahil linakaw mo pa ang anak ko pagkatapos kong manganak. Ngayon, itatanong mo sa akin yan. Ang kapal ng mukha mo. My heart broke when I saw tears in her eyes. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko na mahihilom ang sugat na ibinigay ni Mama kay Isa. Sa katunayan ay dinadagdagan ko pa ito. Habang buhay akong hihingi ng kapatawaran sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naayos itong problema namin. Ibalik niyo ang taong ito sa basement. Isa, I called her name. What, Uno? Pipigilan mo ako? Matapang niyang sinalubong ang mga tingin ko. Umiti ako. No way. Wala akong nagawa kundi hayaan silang kunin si Mama. Uno. No. Bitiwan niyo ako. Uno. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. I'm sorry. 11. Hinatid ko ng tingin ang mga ito hanggang sa makalayo sila sa amin. 9 months. 9 months, Uno. Buntis ako pero ikinulong niya ako roon for 9 months. Hindi pa siya nakontento, ninakaw pa niya sa akin si Alas. Walang hiya siya. Hayop. Hayop. Nangilid ang masaganang luha sa mga pisngi niya. Hinapit ko siya sa baywang at mahigpit na niyakap. Mahimbing nang natutulog si Isa. Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang marahang hinahagod ang buhok niya. She's been through a lot but I admire her greatly for overcoming every problem. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, heto't mas nagiging matapang pa siya. I thank God for bringing her into our life and for making her the mother of our child. Maswerte si Alas dahil nagkaroon siya ng ina na katulad ni Isa. Kung naging ganito lang siguro si Mama, hindi kami hahantong sa ganito. I kissed her forehead before leaving the room. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang galit na mukha ni Gwen. Bigla niya akong sinampal ng isang envelope. Hayan ang divorce papers mo. Simula ngayon, hiwalay na tayo. Natigilan ako sa paghakbang nang makitang kalalabas lang ng kwarto ni Gwen. Taas noo itong naglalakad habang hila ang maleta sa isang kamay. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin ng matalim. Walang salitang lumabas sa bibig niya pero nararamdaman ko ang binibigay niyang vibes. Gusto niya akong patayin. Taas, noo siya bumaba ng hagdan at umalis. Nasaan naman kaya si Uno? Hindi ba niya alam na aalis na si Gwen? Dahil sa pagiging likas na pakialamera ko, sumunod na naman ako sa kanya ng palihim. Gusto ko lang naman makita kung anong gagawin nila ni Dos. Kung may karapatan nga lang ako, gusto kong magbigay ng payo kay Dos na pag-isipan niya ang mga ginagawa niya. Gwen is a walking red flag. Masisira ang buhay niya kapag sumama siya sa babaeng ito. Senyorita! Kamuntikan na akong mapatili nang biglang may magsalita sa likuran ko.
Paglingon ko ay bumungad sa akin ang seryosong mukha ni Tan. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit matigas kong tanong. You can't leave the mansion without guard. Okay lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Shoo! Hinayaan kitang umalis kahapon nang walang kasama. Kapag inulit ko iyon, malalagot na ako kay M.F. Brown. Umikot ang mga mata ko sa narinig. Hindi ako magsusumbong kay inay. Umalis ka na. Hindi pwede. Sasamahan kita. Huwag kang maingay. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya nang maalala si Gwen. Nandito ako sa pinagtaguan ko kahapon kung saan nagkita sina Gwen at Dos. Sumilip ako para makita ang nangyayari. Sumilip din si Tan. Matagal na oras ang hinintay namin. Halos 2 oras na nga ang dumadaan pero wala pa rin si Dos. Himala. Nakayayatang maghintay ni Gwen Harrison ng 2 oras para lang sa lalaki. Ganoon niya kamahal si Dos, hindi makapaniwalang bulong ko. Bakit mo ba sinusundan iyan, senyorita? Hindi ba dapat hinahayaan mo na siya? Hiwalay na sila ni Uno. Nilingon ko si Tan at katakot-takot na irap ang ibinigay ko. Napaka-tsismoso mo. Maya-maya lang, dumating na rin sa wakas ang paimportanteng si Dos. Mabilis itong niyakap ni Gwen nang makaibis ito ng sasakyan. Dos. It's over. Napirmahan ko na ang divorce papers. Malaya na ako. Malaya na tayo. Wow! Daig pa nila ang mga bida sa palabas. Nakita kong hinawakan ni Dos ang kamay ni Gwen. I'm sorry. What? Sorry para saan? He let out heavy sigh. I can't take you with me. Nagkatinginan kami ni Tan sa narinig. Aano? Aano bang ibig mong sabihin? Stop joking around. I'm not joking, Gwen. May iba akong mahal. Bumalik ka na lang sa asawa mo. Binitiwan ni Dos ang kamay nito at tinalikuran si Gwen. Hindi pa man siya nakalalayo, hinampas siya ni Gwen sa ulo gamit ang dala nitong bag. Gago ka ba? Hiniwalayan ko ang asawa ko para sa iyo. Wala na akong babalikan. Dos turned to her and smirked. Well, I'm sorry but don't care. Kulang na lang ay umawang ang mga labi ko sa naririnig. Ginusto ko kanina na huwag ituloy ni Dos ang binabalak nitong pakikipagtanan kay Gwen, pero ngayon na nangyayari na, hindi ako makapaniwala sa nakikitang asal niya. Minahal kita, Dos. Nangako kang hindi mo ako pababayaan. Ang sabi mo, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi ko naman alam na seseryosohin mo ang mga pagbibiro ko. Pagbibiro? Wala na akong asawa. Wala na akong career dahil sa letseng video na ni-record at pinakalat mo. And after everything, iiwan mo ako. I can't be with someone who I don't love. Umiti ito na parang walang nangyari. See you around. Nailing na lang ako sa mga nasaksihan. What he jerk? Tingnan mo nga naman ang karma. Nakahanap si Gwen ng katapat niya. Get back here, Dos. Bumalik ka. Hinabon ni Gwen ang kotse nito pero nadapa na lang siya't lahat, hindi man lang lumingon si Dos. Baboy ka. Walang hiya ka, Dos. Baboy. Umiyak si Gwen habang nakaupo sa gitna ng daan. Nagkatinginan kami uli ni Tan bago nagdesisyong bumalik na. That's her karma. Sa lahat ng ginawa niya sa iyo, maliit na bagay lang iyon. Napatingin ako kay Tan sa sinabi niya. Tumango ako. Tama ito, hindi ko kailangan maawa o mag-guilty. Gwen did that to herself. Karma niya iyon. Evie, are you with him? Tumayo si Uno mula sa pagkakaupo nito sa sofa nang makapasok kami ni Tan sa mansion. Natigilan ako nang makita ang masamang tingin ni Uno kay Tan. Sinamahan niya lang ako, paliwanag ko. Saan? Di dyan lang. May pinuntahan ako. Hinila ako sa kamay ni Uno at dinala sa kwarto. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung may pupuntahan ka. Ako ang sasama sa iyo. Pagdating sa kwarto ay mabilis kong sinibasib ng halik ang mga labi ni Isa. I kissed her hard and passionately. Inihiga ko siya sa kama at akmang huhubaran pero pinigilan niya ako. Uno, wait. Isa, I'm a free man now. Natawa siya. I know, but we should go to Alas. Yeah. Ngayon na.
Pabiro niyang hinila ang tainga ko. Kaya nagtatampo ang anak mo, iiba ang inuuna mo. Hey, that's not true. In Daniel. Natatawa ko siyang binuhat pa tayo at hinalikan sa mga labi. I love you, Isabella Marie. I love you too, Stefan. Magkahawak kamay kaming lumabas ng kwarto at papunta na sana kay Alas. Sinabi niya sa akin ang mga gusto niyang gawin ngayong malaya na kaming humarap sa ibang tao nang hindi nahuhusgahan. Sir Uno, may naghahanap po sa inyo, ani ng isang katulong nang makalapit kami sa hagdan. Sino? Hindi pa man ito nasasabi ang pangalan, umalinggaw-ngaw na sa paligid ang malakas na boses ni Gwen. Uno. Umiiyak itong umakyat sa hagdan at lumapit sa akin. Naramdaman kong mabilis na binawi ni isa ang kamay niyang hawak ko. What are you doing here, Gwen? Uno, nagkamali ako. Please, take me back. Nagmamakaawa si Gwen sa paanan ni Uno habang umiiyak ito. Alam kong iniwan siya ni Dos, pero hindi ko alam na makapal ang mukha niya at walang pride para bumalik pa kay Uno. Sabagay, he's her only option. Malamang babalik siya rito dahil baliw. Siya. Buong akala ko, ipagtatabuyan ni Uno si Gwen, pero natigilan ako nang magpaalam siya sa akin at dinala ito sa labas para kausapin. Makalipas ang ilang minuto, muli silang pumasok sa loob. Hindi na umiiyak si Gwen at mukhang magkasundo na sila base sa pakikipag-usap nila sa isa't isa. Tinalikuran ko ang eksenang pag-usap ang dalawa at mabilis na pumasok sa kwarto ni Alas. Sadya ko itong nilock upang hindi makapasok si Uno. Naglalaro ka, baby? Yes, mama, but I'm bored. I wanna go. Outside. Pwede ba tayong mamasyal? Nawala ang ngiti sa mga labi ko sa tanong na iyon ni Alas. Mamamasyal sana kaming tatlo ngayon, pero ito naman ang nangyari. Nasasaktan at naiinis akong isiping nagkaayos na sila agad. Ganoon lang kadali. Pagkatapos niyang piliting makipaghiwalay kay Gwen, magkasundo na agad sila. Isa. Baby. Can you open this door, please? Matalim kong nilingon ang pinto. Pairap kong binawi ang tingin ko bago umusog sa tabi ni Alas. Pinahiga ko siya sa tabi ko. Mama, nag-away ba kayo ni Daddy? Umiling ako habang hinahagod ang buhok niya. Bakit ayaw mo siyang papasukin? He needs to talk to Gwen, anak. Let's give them some time. Pinilit kong humiti nang tingnan siya. Gusto mo bang matulog? Katabi ka? Yes. Yumakap siya sa akin. At mabilis na pinikit ang mga mata. Pinilit ko rin ang sarili kong matulog dahil ayaw kong isipin ang nangyari. Bahala na kay Uno kung makikipagbalikan siya kay Gwen. So, what? May heart at Alas naman ako. Mataas na ang sikat ng araw nang muli akong magising. Lumabas ako ng kwarto na mahimbing pa rin ang tulog ni Alas. Nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin sa paglabas ko. Nakapagtataka. Lagi kong naririnig ang ingay ng mga katulong sa kitchen sa ganitong oras. Tahimik yata ngayon ang lahat. Tumingin ako sa kwarto ni Uno. Nasa loob kaya siya? Wala naman akong marinig na ingay mula roon. Bumaba na lang ako, pero ganoon na lang ang pagtataka ko nang walang makitang ni isang katulong sa buong mansion. Lumabas ako at ganoon din maliban sa dalawang bantay sa gate, wala na akong nakikitang tao ni Tan sa paligid. Laging hindi nawawala ng tao sa labas ng mansion dahil mahigpit si Tan. Buong araw alert ito at ang mga tao niya. Tinawagan ko ito. Tan, nasaan ka? May pinuntahan kami kasama si Cliff Brown, senyorita. May iniwan akong dalawang bantay dyan sa gate at sa basement. Sandali, kasama mo ngayon si inay? Give her the phone. I wanna talk to her. Sandali silang nag-usap sa kabilang linya pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Hisha, may mahalaga kaming aasikasuhin. Babalik din kami agad. Inay, may problema ba? Wala. Huwag kang masyadong mag-isip. Siya nga pala, pinaalis ko muna ang mga katulong. Ayaw kong may lalabas na balita tungkol kay Celestia. Babalik din sila kapag humupa na ang lahat. Hindi na ako nakapagsalita pa nang bigla itong magpaalam at pinatay ang tawag. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Bakit kailangan paalisin ang mga katulong? Ilang araw na ang lumilipas mula nang ikulong ko si Celestia sa basement. Bumuntong hininga na lang ako.
Pumunta ako sa kusina at kumuha ng mainom bago dumiretso sa kwarto. Medyo weird ang paligid at pati ang pakiramdam ko. Gusto ko sanang tawagan si Uno, but I decided not to, mapapahiya at masasaktan lang ako kapag nalaman kong magkasama sila ni Gwen ngayon. Uminom ako ng pampatulog bago humiga sa kama. Binuksan ko ang cellphone ko habang naghihintay ng antok. I stared at the beautiful face of Eva Hart. Titig na titig ako sa picture niya. Miss na miss ko na ang baby ko. I hope she's doing well. Sakitin siya kaya lagi akong parang nasa dulo ng bangin. Laging takot sa maaaring mangyari sa kanya. Hintayin mo kami, anak. Sa pagbalik ko, dala ko na ang kakambal at daddy mo. Sandali akong bumangon para pumunta sa balkonahe. I feel so suffocated in here. Kung hindi lang dahil gusto kong pagbayaran ni Senyora Celestia ang mga kasalanan niya, babalik na sana ako ng Manila. Natigilan ako ng matanaw ang dalawang lalaking nag-uusap sa may kalayuan. Nakilala ko ang isa na tauhan namin pero ang kausap nito. Malayo sila kaya hindi ko masyadong maaninag pero base sa tindig at pangangatawan nito, it's dos. What is he doing here? Sandali lang itong nakipag-usap sa bantay namin, pagkatapos ay naglakad na ang dalawa papunta sa gate. Hinahanap kaya niya si Uno. Gusto ko sanang puntahan ang tao namin at magtanong, pero unti-unti nang tumatalab ang ininom kong gamot. Sa bigat ng talukap ng mga mata ko, pinili kong mahiga na lang at ipagpaliban ang pagtatanong. Senyorita! Senyorita Bella! Unti-unting bumalik ang malay ko nang makarinig ng ingay sa labas. Matagal pa akong tumitig sa kisame dahil parang nasa panaginip pa rin ako. Umiikot ang paligid. Senyorita! Buksan niyo ang pinto. Senyorita! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang mga sigaw at malalakas na katok sa pinto. Nandyan na! Inis kong binuksan ang kwarto ko. Bakit ba, bigla akong natigilan nang makita ang hitsura ng isa sa mga tao namin. May dugo ito sa ulo. Anong nangyari sa iyo? Inakatakas po si Senyora Celestia. Ano? Paano? Hindi ba't may iniwan na bantay sa kanya? Halos hindi ito makapagsalita. Namumutla na rin ang mukha nito. Tinulungan po siya ni Ma'am Gwen. May ilang lalaking pumasok at itinakas sila. Si Gwen? Mga lalaki. Oh God. Mariin akong pumikit. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Kuya, magpahinga ka na muna. Bigla akong natigilan nang maalalang walang tao sa bahay at mag-isa lang ni Alas sa kwarto. Ang anak ko. Ang anak ko. Mabilis kong binagtas ang daan patungo sa kwarto ni Alas. Nang mabuksan ko ito, halos panawan ako ng ulirat nang makitang walang tao sa loob. Alas! Nakasabunot ako sa buhok ko habang nakaupo sa sofa at hinihintay ang pagdating ni Inay at Uno. Walang tigil sa pagbagsak ang mga luha ko, para akong papanawan ng malay sa tindi ng pag-aalalang nararamdaman ko. Elif did leave him alone. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko sa nangyari. Iba na ang pakiramdam ko kanina pero pinili kong huwag pansinin ito at nagpabaya. Halos sabay na dumating sina Uno at Inay kasama ang dalawa naming tauhan. Mabilis akong nilapitan ni Inay at niyakap. It's my fault. It's my fault, Inay. Wala kang kasalanan, anak. Huwag kang mag-alala. Ipapahanap natin sila. Matagal na natiling nakatayo si Uno habang nakatingin lang sa akin. Tulala ito at puno ng pag-aalala ang mga mata. Uno, ang anak natin. Dinukot nila si Alas. Saan ka ba nagpunta? Saan ka galing? Malakas kong pinaghahampas ang mga binti ko sa pinaghalong inis at takot. Kapag may nangyaring masama kay Alas, mapapatay ko sina Senyora Celestia at Gwen. Nilapitan ako ni Uno nang umalis si Inay para pumunta sa kusina. Mahigpit niya akong niyakap. Ikamamatay ko kapag may nangyaring masama sa anak natin. Hindi ko na kayang malayo ulit sa kanya. Etsele, everything will be fine. Bumalik si Inay dala ang baso ng tubig para sa akin. Habang iniinom ko ito, nakatanggap ng tawag si Uno mula kay Senyora Celestia. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Ma, where's my son? Mahinang tumawa si Celestia sa kabilang linya. Oh, don't worry. I have him.
Ibalik mo sa akin ang anak ko. Walang hiya ka. Huwag mo siyang idamay rito. Mabilis kong inagaw ang cellphone mula kay Uno. Binalaan na kita, di ba? Ang sabi ko. Magbabayad kayo ng anak mo. Nanginig sa galit ang mga kamay ko sa sinabi niya. Halos magdilim ang paningin ko habang pinakikinggan ang kanyang boses. Anong gusto mo, Celestia? Pera. Sabihin mo kung magkano at ibibigay namin. Ibalik mo lang ng ligtas ang apo ko. Sure. Hindi kita tatanggihan, Minerva. Magkano ang gusto mo? Pumunta kayo sa abandonadong mansion sa loob ng gubat. Maghihintay kami. At huwag kayong magdadala ng pulis kung ayaw niyong mamaalam sa pinakamamahal kong apo. Huwag. Celestia. Hayop ka. Natigilan ako nang bigla nitong patayin ang tawag. Malakas akong sumigaw at tinapon sa malayo ang cellphone. Niyakap ako ni Uno upang pakalmahin. Pinainom na rin nila ako ng pampakalma na kahit papaano ay nakatulong sa akin. Pero ang takot sa dibdib ko para sa kaligtasan ni Alas ay hindi nabawasan. Lalo lang itong tumindi sa paglipas ng bawat segundo. Anong gagawin natin, inay? Pupunta kami, anak. Sasama ako. No, isa. Delikado. Hinarap ko si Uno sa sinabi niya. Huwag mo akong sasabihan sa dapat at hindi dapat kong gawin. Buhay ng anak ko ang nasa panganib. Naaawa niya akong tiningnan. Hinila niya ako sa isang tabi at masinsinang kinausap. Please, stay here. No. I can't lose you again. Gagawin ko ang lahat para maiuwi si Alas ng ligtas, but I want you to stay here where it's safe. At ayaw ko rin sumugal, Uno. Sa akin galit si Senyora Celestia. Kung sakaling hindi sasapat sa kanya ang pera at gusto niya ng buhay ko kapalit ni Alas, ibibigay ko. Dapat nandoon ako. Mariin siyang pumikit. You can't stop me from coming with you. Babawiin ko ang anak ko. Matagal niya akong pinagmasdan sa mukha gamit ang mga matang puno ng pag-aalala. Sa huli, wala siyang nagawa kundi pumayag. Inay, hindi ba talaga natin ipapaalam sa mga pulis ito? Natatakot ako para sa kapakanan ni Alas, pero paano kung hindi tumupad si Senyora? Ang anak ko, inay. Hinawakan ni inay ang kamay ko at banayad akong nginisyan. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ang apo ko o ikaw. If I have to give up thy life for you and Eve grandson, I will, anak. Mahigpit akong yumakap sa kanya habang nasa loob kami ng van at nasa bayahe na. Napansin ko lang na bumalik si inay nang walang dalang bodyguards, maliban sa dalawa. Nasaan kaya si Nathan? Matapos ang mahigit kalahating oras, narating namin ang lugar na tinutukoy ni Senyora Celestia. Hindi makapasok ang van sa loob ng gubat kaya kinailangan namin lakarin ang daan para marating ang abandoned mansion na tinutukoy ni Senyora. Malaki ito at halatang abandoned nga. Mukha ng haunted mansion. Maraming baging sa paligid at nagtataasan din ang mga damo sa labas. Pumasok kami sa pintuan at tumambad sa amin sina Senyora Celestia at Gwen sa hindi kalayuan. Pinapagitnaan ng mga ito si Alas na nakaupo sa silya at nakagapos, may takip ang bibig at umiiyak. Anak! Ibigay mo siya sa akin. Tumakbo ako pero mabilis akong niyakap ni Uno mula sa likuran. Isa, calm down, please. Ang anak ko, Uno. Oops! Mamaya na, muchacha. Nagsisimula pa lang ang party. Natatawa nitong hinagod ang ulo ng anak ko. Naningkit ang mga mata ko sa galit. Don't touch him. Don't touch Esva's son with your filthy hands. Tiningnan niya ako ng masama. Huwag kayong magkakamaling gumawa ng hindi ko magugustuhan. Nasa paligid lang ang mga tao ko. Sa isang pitik ng mga daliri ko, baka biglang sumabog ang ulo niyo. Hayop ka talaga, Celestia. Wala kang awa sa bata. Oh, Minerva. Hayop is an understatement. Demonyo ako. At ipapakita ko sa inyo kung paano magalit ang isang demonyo kapag hindi niyo sinunod ang utos ko. Mariin akong pumikit sa mga narinig. Sa muli kong pagmulat, napansin kong nakatingin si Gwen kay Uno. Bakas ang takot sa mga mata nito. Tumingala ako kay Uno at nakitang nakatingin din ito kay Gwen. I tried to talk to her. Nakikita ko naman na ayaw niya sa nangyayari. Gwen, please.
How could you do this to him? Bata lang iyan. Pakawalan niyo na ang anak ko. Tinaasan niya ako ng kilay. I'm sorry. Pero ayaw na rin lang akong balikan ni Uno, mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat. Anak ko iyan. Wala kayong karapatan. Saktan siya. Tumahimik kayo, sumigaw si Senyora Celestia. Nakikita niyo ito? Injection. Alam niyo ba na kapag itinurok ko ito sa apo ko, mabilis siyang babawian ng buhay? Lason ito na walang gamot. No. 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 Please. Ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Lumuhod ako sa maalikabok na sahig at nagmakaawa. Ma, don't hurt him. Apo mo pa rin siya. Tinawanan niya lang ang mga sinabi namin. Tumingin siya kay inay matapos kunin ang mga papel mula kay Gwen. Heto, permahan mo iyan, Minerva. Itinapon nito ang mga iyon malapit kay Inay. Ano ito? Wala naman. Kasulatan lang na nagsasabing akin na ang lahat ng ari-arian mo. Hindi lang ang Hacienda Cavallero kundi lahat. Walang matitira sa inyo. Babalik kayo sa pagiging patay, gutom kung saan kayo nararapat. Nababaliw ka na. Hacienda Cavallero lang ang pwede mong kunin, sigaw ko. Hindi rin naman sa inyo ang yaman na iyan. Saka no iyan na pinakasalan ng inay mo para makuha niya ang pera. Si inay ang nagpalago ng pera ni Alice Brown. Ang lahat ng negosyong naipundar nila ay dahil sa sipag at tiyaga ni inay. Wala akong pakialam. Basta akin ang lahat ng iyan. Tumingin ako kay inay. Ayaw kong isuko niya ang lahat ng pinagpaguran niya, pero ang buhay ng anak ko ang nakataya rito. Tinanguan niya ako at minisyan. Pipirmahan ko ito, Celestia. Huwag mo. Lang sasaktan ang apo ko. Pirmahan mo na. Inilapit ni inay ang injection kay Alas. Binuksan ni inay ang dokumento at pinirmahan ang mga ito. Umagos ang mga luha sa pisngi ko. Ang ilang taong pinaghirapan ni inay, mawawala lang sa isang iglap. Talagang napakasama ng Celestia na ito. Wala na itong pag-asang magbago. Ibigay mo sa akin yan. Dali. Akin na. Nanlilisik ang mga mata ni Celestia na parang baliw habang pilit inaabot ang mga papeles. Inabot naman ito ni inay sa kanya, pero bago pa man ito makuha ni Celestia, bigla itong pinagpupunit ni inay at itinapon sa ere. No.